So, pumunta ako sa US Embassy. Okay. Nag-apply ako as turista. Okay. Tourist visa. Aha. Ito na po yung kwento. Makinig ko kayo ha, yung mga vlogger, Oh. yung mga kung ano-ano mga basher at nagtotroll. Mm. Umalis po ako ng Pilipinas para mag-TNT po ako sa Amerika. Aha. Tago ng tago. Oo. Ibig sabihin, undocumented po ako. Mhm. Undocumented alien. Undocumented OCW. Kaya nga minsan yung mga OFW na nahuhuli dyan sa immigration, hindi pinapayagan ng immigration lumabas dahil alam na magti-TNT sila. Naawa ako doon, Aljo. May naramdaman ko rin kasi yun. Na pupunta lang sila sa abroad. Siyempre, ayaw ng gobyerno natin sila mapahamak. Pero sila, gusto nila mag-abroad para makapagtrabaho. Yung mga yan, ang mga pinapauwi, hinaharang sa immigration. Ang plano lang ho niyan ay makatulong sa pamilya. Hindi naman magwawalang hiyayan dyan sa ibang bansa. Pupunta ho sila doon para kumita, may padala sa kanilang pamilya. Tama. Ganon din po yung thinking ko nung ako ho umalis noong 1986 dito sa Pilipinas. Nag-TNT po ako roon. Okay. Yun ho yung umpisa ng kwento na yan. Ngayon ba, pag TNT ka, abay, gagawa ka lang lahat ng diskarte. Paraan. Gagawa ka na lahat ng paraan para matanggap ka sa trabaho. Tama. Hahandan dyan yung hahanapan ka ng employer. Do you have a social security? Do you have a driver license? Oh, lahat. Pag wala ka no, paano? Usong-uso po doon at marami po kami noong 1986 na TNT po roon. May mga mabibilhan po ng gano'n ng mga driver license, social security, birth certificate. Doon ho, pwede kayong dyan sa downtown San Francisco, sa LA. Meron mga gano'n, by Aljo. So, gagawin mo lahat ng diskarte, by Aljo, para makakuha ng trabaho. Okay. O, eto ngayon. So, ang una kong trabaho, sabi ka ng tsahin ko, basta wag ka lang mamili. Hindi ka naman pwedeng, gusto ko mag-reporter. Isa ng local experience mo. Ito, lahat po ng mga nasa Amerika ngayon, yung mga nakapunta doon, hahanapan ka ng employer na local experience. Anong experience mo na local as reporter? Dito ako nag-reporter sa Diaryo. So, wala. Hindi ka naman pwedeng mamili ng trabaho. So, ang una kong pinasukan ng trabaho by Aljo, para mapadalahan ko ng pagkain yung mga anak ko, yung nanay ng anak ko, mabayaran ko yung utang ko. Una kong trabaho ay yung mangalap ng mga shopping cart. Oo, may ano yan ha? May pera yan. Oo. Hindi, shopping cart. Yun na nga. Yung mga nasa parking lot, yung mga nasa kalsada, itutulak kayo pabalik doon sa supermarket. So, okay. May bayad yun. Yun ang trabaho ko, alas 8 hanggang alas 4 ng hapon every day. Magkano makita nun? Dahil TNT ka, ang basic doon, ang minimum dati doon, $5 per hour. Okay. Pero dahil TNT ka, $2 ka lang. Okay. $2. So, winter yun. Dumating ako doon. Malamig pa yun. Ay, naka-jacket ako, naka-lahat. Sa California ba yan? Dalawang medyas San Francisco. Oh, yun, malamig doon. Okay. Daly City. Kulang. So pagdating sa gabi, yung katabi naman na restaurant na Filipino restaurant, Racket ka rin in-applyan ko as dishwasher. So okay. 8 to 4 ako dito sa pagtutulak ng shopping cart. 6 to 10 po ako, tamang-tama dinner doon sa restaurant. Dishwasher. Dishwasher naman ho ako. Ito ang problema. Pag TNT ka kasi, laging ini-inspeksyon ng immigration yung mga tindahan. Baka may mga illegal kayo yan. Usong-uso. At saka marami napapauwi dati. So hindi ka pwedeng tatagal. Dahil pag minsan, darating yung immigration. Biglaan. Where are your employees? Bring them out. Hanapan ka ng dokumento. Nakapila kayo lahat doon. Where's your document? Titignan. Siyempre, matalas yung mata ng mga US immigration. Ganun. Pag-pick, pusas. Pagkuhan, huli, pusas. Uwi ka. Report ka agad. Deport ka. Deport ka. Mamabait naman sila. Hindi ka kukulungin kagaya sa atin na dadaling ka sa city jail. Sila doon, dadaling ka sa immigration facility, ipaprocess ang papel mo, pauwi ka. So, yung problema, hindi ka pwedeng tumagal sa trabaho mo. So, ang nangyayari, lipat ka na naman ng trabaho, by Aljo. Kasi wala kang kasiguruhan kung ano mga... Lipat-lipat para maiwasan talaga, no? Maiwasan yung inspection ng immigration. Yan ang nagiging problema. So, lipat na naman. Hanap ka na naman ng trabaho ngayon sa iba na naman. Kasi, na kuryente na dumating na immigration doon sa plaza parang Filipino plaza yun So natiktikan ka na. Hanap ka na naman ng isang trabaho. Yung sumunod ka na trabaho dito na sa may Oakland, California. Nag-apply ako bagger. Ng supermarket pa rin? Supermarket. Okay. Bagger. Kasi may experience na ako sa pagtutulak. So bagger. Medyo tumaas-taas yung sweldo ko, $350. Okay. Bagger ako sa umaga by Aljo. Tapos pagdating sa gabi sa stock room ng the same na supermarket. Iba naman, doon naman sa stock room ng kwan yun Hindi ka natutulog lang. Stock room, hindi.
8 hours ka, pwede kang 4 hours part-time. Oh. Full-time, part-time. Okay. Kasi bawal naman yung pareho mo ipo-full-time. Okay. Makakasuhan ng Department of Labor yung kumpanya. Mhm. So, nagpo 4 hours ako doon sa, hindi ko sigurado kung sa Mervyn's ba yun o JCPenney, Mhm. sa stock room. Mhm. Yun yung kakabada ka, bubuksan mo yung mga kahon, Mhm. i-display mo yung mga damit, kayo yun, gabi yun, Mhm. graveyard. Mhm. So, yun ang naging trabaho ko sa stock room. Mhm. Tapos, para makatipid by Aljo, bago ako umuwi, pag may nakikita ako yung mga homeless, Mhm. yung mga kainan. Street dweller. Oh, yung mga street dweller, Oh. merong mga ganun, yung mga soup kitchen. Oh, yan. Oh, sa San Francisco uso yan. Kaya pala, Soup kitchen, yung mga simbahan, yung mga kumbento nagpapakain. Pipila ako by Aljo doon. Ilang beses ko naranasan yun dahil para makatipid, kasi ibili mo ng mga hamburger, Oh. ito libre. Pipila, masarap din naman. Bibigyan ka ng sopas, may mga sahog. Mhm. Minsan, meron silang mga mashed potato. Ang gustong-gusto ng mga homeless, mashed potato. Tapos may sabaw lang na sarsa. Parang yung sa mga KFC, gano'n. May mashed potato. Laban na yun. Pipila ako para doon. Para makatipid lang by Aljo. So, hindi gano'n. After few months, may mga Pilipino ako nakasama. Kami, alam na, pare, may kuwan ka ba? Hindi, wala akong papel eh. Kami, pare, may makukuha ka doon, may mga ganito. Uy, pare, meron palang opening, ang pinakamaraming trabaho sa Reno, Nevada. Oh. Doon, hindi sila mahigpit. Oh. Sabi ko, ganun ba? Hindi mahigpit ang Reno, Nevada. Oh. Pumunta ka rin kung gusto mo. Oh. Ay, tamang-tama, yung santsahin ko, doon nakatira sa Oh. Reno. Yeah, sabi niya, come over. Sabi niya, you can work in the casino. Ang Okay. daming casino. Oh. So pumunta ako ng Reno, Nevada. Doon ho ako nag-apply ng trabaho. Mhm. Noong umaga, ang trabaho ko, kaya halos lahat ng trabaho nadaanan ko na eh. Nag-caregiver po ako na matatanda. Do? Caregiver ka rin. Hindi ang gagawin mo dati kasi yung caregiver, yung mga naka-wheelchair, Oh. ilalabas mo sa arawan para maarawan. Oo. Tapos ipapasok mo, tapos papaliguan. Oh. Dahil yung mga lalaking mga matatanda. Oo. Tapos itutulak mo naman doon sa komedor. Oh. O yan, 8 to 4, ganun ang trabaho ko. Oh. Pagdating sa gabi, warehouse man naman ako ng Montgomery Wards. Oo. Department store Kayod yun, kalabaw sa Reno. talaga. Dati. Kasi kulang eh. Oo. Tapos sinabi ng girlfriend ko, buntis ako ito sa pangalawang anak natin. Kailangan mo Double time. mag-double time, Oo. di ba? Gumawa ng paraan. Kailangan mo gumawa ng paraan. Hindi naman po pwedeng kaang ka dyan. Badging. Hindi mo pwede. Oh. Tapos, dati hindi pa uso yung mga cellphone. So, Oh. ang gagawin ko dyan, magpapabari ako pag sweldo. Pipila ka pa doon. Papabari ako ng, kulagay ka ng lagay ng Oo. quarter sa Oo. mga telephone booth. Oo. Yun yung trabaho ko. O pagkatapos, so babalik tayo doon sa umaga, kuha ko ng mga matatanda, sa gabi, sa casino ako, sa warehouse ako ng Montgomery Wards. Okay. Pero na, sa stock room ulit. Oo. Sa Nevada na ito, ha? Sa Reno. Sa Reno. Okay. Pagkatapos, nanawa na rin ako dahil ang ginawa naman, yung Department of Health yata nila, kailangan meron kang lisensya para mag-alaga ng matanda. May mga dapat. inspection. Oo, may lisensya. So, bumitaw na ako doon, bay. Oh. Bumitaw na ako. Ang ginawa ko, nag-apply na lang ako as janitor sa casino. Okay. Yung sa Eldorado Casino. Ito, nakaka-relate po siguro yung mga Pilipino ho dyan ngayon sa Eldorado? Amerika. Oo. Nag-Eldorado po ako, naging janitor po ako dyan. Kami yung taga-vacuum na madaling araw. Bina-vacuum dahil wala pa mga customer masyado. Pati mga gaming table, sinashampoo yan, by Aljo. Yung mga elevator, yung mga salamin, pinupunasan mo. Yan po yung sweldo ko ho dyan. Yan ho yung trabaho ko. So, dyan ako medyo tumagal sa casino, tapos naging sa warehouse ako ng Montgomery Wards. Then vacuum cleaner. Oh, pagkatapos yan, ayun na, pumasok na ho ako, assistant mechanic. Pero before pa that, naging watchman din ho ako. Yung parang Halos security lahat na guard. pinasok mo, Parang security guard by Aljo, pero unarmed. Kasi dalawang klase security guard po sa May baril. US. Yung armed, medyo mahal yun. Oh. Yung unarmed, ang dala mo lang, flashlight. Flashlight lang. Akala ko batuta. Babantay mo, napakalaking bodega. Oo. O may fence lang. Oo. Pag may magnanakaw, tatakbo ka sa opisina, tatawag ka telepono, Oo. 911. Kasi wala pang cellphone dati. There's a robbery going on. Yeah. Walang cellphone. Sobrang lamig. Oh. Dahil nakatayo ka lang sa parang guardhouse, may heater na maliit. Lamig Sa doon. Reno, Oh. nagni-negative 10. Oo. O di, Lamig napakalamig. doon. Wala, 2 buwan lang. So, Hindi ang kaya. ginawa, hindi na kaya. So, ang ginawa ko na by Aljo, Oo. ang nangyari ho dyan, nag-apply na naman ako as a assistant mechanic, pagkatapos driver sa US military base. Yun na. So, yan ho yung mga trabaho ko, okay? For 10 years, yan ho yung trabaho ko sa Amerika. 10 years. After 10 years by, nadala ko na yung mga bata sa Amerika, Aha. awa ng Diyos. Kaya pasalamat din ho ako sa United States dahil nadala ko yung mga bata sa napag-aral. Libreng edukasyon doon. Doon, oh. Hanggang high school, libreng edukasyon. Pati college, pwedeng i-loan ng bata. Aha. Bayaran niya lang. Oo. So nang nadala ko na doon, sabi ko, tama na siguro yung trabaho na ito.
sabi ko, doon naman ako sa Pilipinas. Aha. Pumayag naman yung nanay ng anak ko, sige. Sabi ko, papasyal na lang ako dito. Doon ako sa Pilipinas, sabi ko. So ito na nga, kaya nga ako nabalik din sa Pilipinas. Nagtrabaho na po ako. Una kong trabaho dito sa ABS-CBN. Okay. Reporter. Nagkaapunta tayo doon. Nagkaapunta tayo doon. Sa ABS-CBN. Tapos kung naalala mo, di ba, pinahawak pa sa akin ng Huy Gising, yung public service program. Dahil si Manong Ted Pailon, nag-congressman. So ako nag-take over. Unfortunately, bumababa na yung rating ng Huy Gising, pinasara. Ang nangyari tuloy, dahil nakita ko ng tao sa mga coverage, ako nilalapitan, hinihingan ng tulong. Erwin Tulfo, may sakit yung anak ko, Erwin Tulfo, yung asawa ko nakulong. Ang ginawa ko, nagtayo ako ng action center doon sa labas mismo ng ABS, doon sa kanto ng Mother Ignacia. Yan, at napuntahan ko rin yan. Yung mga doon pumipila doon, marami. Doon nag-umpisa yung public service office ko. Since 2000 yon by Aljo. Hanggang ngayon bukas pa. Pero nandiyan na sa Mother Ignacia ngayon. So, ito yung ginawa ko by Aljo. Ngayon, kini-question ako ng ilang mga vlogger, kini-question ho ako ng ilang basher, mga troll. Diyos ko po, sabi, may karapatan pa ba yan tumakbo bilang senador, bilang mataas na opisyal ng bayan natin, walang kredibilidad, walang integridad. Kung pagiging TNT ko ho, kung pagiging undocumented alien ko po, bawal po ako magsilbi. Bawal na po ako magtrabaho sa ating bayan, na ginawa ko lang naman ho yun para mapakain yung mga anak ko, para maitawid yung mga anak ko sa paghihirap. Kung kasalanan ho yun, sa tingin ho ninyo, then guilty po ako. Pero ito lang ho masasabi ko, wala po akong nilabag na batas dito sa ating bayan, wala po akong nilokong tao ni isang Pilipino. Maging sa Amerika nung nandoon po ako, wala po akong inistapa, wala po akong iniscam ng mga Pilipino, maging ng mga Amerikano. Wala po akong niloko. Yung nire-remit ko ho na pera dito ay galing po sa pagod at pawis ko by